Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretaryng ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Unang-una, ang sinasabihan mo ay Pilipino, citizen ng Pilipinas. Natatandaan nyo nung panahon ng COVID na halos ayaw ng papasok at sinabi ni Presidente Duterte, mga Pilipino yan, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakailam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. So ako nagulat, bakit Chief of Staff ang nagsasalita? Bakit hindi ang DFA? Ang DFA kasi diplomasya yan eh. So kailangan mong mag-negotiate. Paano ba kami papasok dyan? Para ang Chief of Staff ang magsalita, napaka-alarmist. At para bypass niya ang Commander-in-Chief niya, ang Secretary of National Defense, ang Secretary of Foreign Affairs, ay talagang may mali dyan kay Mr. Bronner kasi wala man lang pakundangang inisip kung ano ang impact ng kanyang sasabihin. Ako'y nasa sick bay, parang ayoko na makinig sa balita. Recently lang ako naging okay. So sabi ko, sige na nga, marami na akong utang dito kina Admar. Alam mo kung kakabahan tayo, nako, walang mangyayari sa ating buhay. So ako parati kong sinasabi, laban lang, sige lang. At papasan ba yan at di ba yung the day of reckoning will soon come. Pero ito nga masama meron silang biglang announcement, mga sundalo, tayo ay maghanda dahil pagka nangyari ito, ganito, ganyan. Magandang communication po ba yan, ma'am? Biglang sinabi na, hindi naman kayo tinatakot. Pinapaalalahanan lang kayo. Out of the blue, bigla sila nagpaalala. Hindi pinag-aralan yung communication. Sige po, ma'am. Alam mo, Boss Dada, nakakabahala na ang Chief of Staff ng AFP ang unang nagsalita matapos ng meeting sa US Defense Secretary Hegseth, no? Ang tanong ko kasi diyan, basta ka bang nagsasalita sa publiko na walang pakundangan sa Commander-in-Chief? Una, pangalawa, sinabihan ba siya ng Commander-in-Chief niya na magsalita? Pangatlo, ano naman ang role ng ating DFA? Kasi kung ang magsasalita, kung ang communication tungkol sa mga ganitong masalimuot na bagay ay mismong Chief of Staff ang magsasalita, ay talagang matatakot ka. Kasi inevitable It's a proclamation that war is inevitable. Sandali lamang. Unang-una, hindi natin gera ang China at Taiwan. Sila ay may shared history at walang kaalaman dyan ang Pilipinas ukol doon sa nangyayari sa China at Taiwan. Pangalawa, pag nagsalita ka ng ganyan na ang war is inevitable, meron kang 250,000 na Filipinos na nasa Taiwan. Sila nga mismo nagsasabi, wala naman mamgera, wala naman kaming kaguluhan. So hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling itong Chief of Staff natin, no? Pang-apat, bago ka magsalita na war is inevitable, meron na ba ho tayong repatriation plan? No? Paano natin planong kunin ang 250,000 na katao na Pilipino? Una, sila ba ay gustong sumama? Nakita natin sa Iraq, di ba? Ayaw umagsiuwi at doon na lang daw sila makikipagsapalaran. So 250,000 yan. Paano mo iuuwi? At kung nagkabulilyaso sa repatriation plan, ano ang contingency mo? So nakaka-alarm yung mga pinagsasasabi niya dahil pag sinabi mong inevitable, 99% may gera. Bakit tayo kasama sa gerang yan?
Pero usually ba ma'am, pag ganyan, halimbawa, natuloy itong pangarap nila dyan sa Taiwan, hindi ba dapat DFA ang Oo. re-rescue doon sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi naman militar kasi dyan sa may Israel ba 'yon, partner, 'di ba? O 'di ba, hindi naman Mm. sundalo natin yung nagpunta sa Israel para iligtas yung mga kababayan natin nagtatrabaho doon, pati dyan sa Iran, hindi ba? Tama yun, Boss Dada. Kaya nga ako nagulat, bakit Chief of Staff ang nagsasalita? Bakit hindi ang DFA? Ang DFA kasi diplomasya yan eh. So kailangan mong mag-negotiate. Paano ba kami papasok dyan? Ilan bang eroplano ang kailangan naming ilagay para makasakay ang 250,000? O pwede bang eroplano ng Taiwan? Government to government yan. Para ang Chief of Staff ang magsalita, napaka-alarmist. At para bypass niya ang Commander-in-Chief niya, ang Secretary of National Defense, ang Secretary of Foreign Affairs, ay talagang may mali dyan kay Mr. Bronner kasi wala man lang pakundangang inisip kung ano ang impact ng kanyang sasabihin. Opo. Prof, possible po ba na nagpapabango ang Pilipinas sa bagong administrasyon ng Estados Unidos considering iba yung parang foreign policy ngayon ni US President Trump, 'di ba? Nabanggit na nga niya noon pa na sisingilin niya itong Taiwan bilang yung pabayad pangdepensa sa kanila, and ang present ngayon naman tinaasan naman yung taripa ng US sa mga produkto galing sa Taiwan, and meron ka bang nakikitang ganito, ma'am? Kaya ganito ka vocal ngayon ang Pilipinas na oy, kapartner niyo pa rin kami US dito sa ganitong 'di ba, may interest kayo dito? Para mga ganun, meron ba? At tama yan. Tama yung iyong sinasaisip kasi immediately after nagsalita, no? Ang natatandaan natin, si Secretary Hegseth nagsabi ironclad, merong mga Typhoon missile na ilalagay na naman, merong bilihan ng eroplano, etc. etc. no? Ang akin lang, ayusin muna natin ang ekonomiya, ayusin muna natin ang internal bago tayo mag-engage externally kasi hindi natin laban ang Taiwan. Ngayon, kung ang sinasabi ikaw yung forward base ng Amerikano, yun ba isa ng declaration ng ating policy na tayo ay forward base ng mga Amerikano? Sa tingin ko mali-mali yan kasi hindi naman nasasangguni, hindi naman pinagmitingan ng national security, di ba? Parang knee-jerk reaction. Dumating si Hegseth, kailangan meron tayong sasabihin. Kailangan mag-rally tayo. Again, babalik tayo. What is to our national interest? To our national interest is to maintain our peace, our non-aligned, pero wala na tayo dyan sa non-aligned, talagang Amerikano. Pero iisipin muna natin, anong impact niyan sa mga Pilipino? Kasi marami tayong Pilipino globally. So, ang una nating iniisip dyan, pag may declaration ng war, at saka, again, between China and Taiwan, dati magkasama yan. Kung titingnan natin ang kasaysayan nila, nag-declare ng independence ang Taiwan. Nung eleksyon, sinasabi ng mga nanalong mga leader ng Taiwan, hindi naman daw nila interest talagang bumukod sa China. At walang mangyayaring ganyan. So, ang akin lang, ito puros mga sound bites na hindi nakakapukaw ng damdamin ng Pilipino. Opo. Ma'am, ang sinasabi din na saglit lang, ang kausap po ni Chief of Staff doon ay mga sundalo, hindi naman po yun pang public consumption. Kumbaga pang ano lang yun, pang sundalo lang yun na mag-ready kayo. Dahil in case na magkaroon ng Taiwan invasion,
baka tayo yung tulong or nakatoka na magligtas sa ating mga kababayan na doon. Oo, bakit siya nag-public air ng kanyang instruction to his troops? Hindi ba dapat siya ang pumunta doon at meet niya ang troops niya at mag-usap-usap sila? Kasi ang nakakabahala, walang repatriation plan, walang contingency plan, walang scenario building. Pag tayo'y pumunta diyan, anong mangyayari sa atin? Ano ang kailangan natin, 'di ba? Hindi mo basta-bastang sasabihin na, kayong nasa northern part ng Pilipinas, sugod kayo. Napakahirap niyan. Kasi again, parang binibigay mo na yung sovereignidad mo sa Pilipinas na pwede ako maglagay dyan ng kung anumang defense equipment para makareach sa Taiwan. Yung sinasabi niya pati na traditional war, maghanda na kayo at in case of invasion, hindi na tayo nandun sa level na ang gera mano-mano, may mag-i-invade, hindi na doon. Lahat yan ay sonic missiles. Hindi mo kailangan pumunta doon sa teritoryo ng iba. Yun nga lang, ang Pilipinas, talagang pinagbebenta ang sovereignty nito. Dito kayo at pwede kayong mag-launch ng inyong gera para protektahan ang Taiwan. Again, yung sinabi nyo nung umpisa, no? Sinabi naman ni Trump na kung gusto nyo ng protection, magbayad kayo. May ganun siyang linya nung siya'y umupo. So, lahat yan, hindi dapat nadadaan sa press release o briefing to the public because it causes alarm. Alarming na nga ang nangyayari sa ating ekonomiya. Magsasalita ka ng ganyan, yan ang napaka-careless na gagawin ng isang chief of staff. Hindi nga siya nagsalita nung ang base ng Armed Forces of the Philippines ginawang staging ground para kidnapin ang dating Pangulo. Ngayon, bigla siya magsasalita dahil ano yan, gusto nilang magkagera? Hindi tayo handa dyan. Sa tingin po ba ninyo, hindi masamang isipin ng mga Pilipino na itong ganitong mga pronouncements para lituhin na naman tayo? Dahil alam naman natin, 'di ba, usually kapag mayroong mga iskandalong ginagawa ang gobyerno, laging South China Sea ang ang kanilang laging binubuhay. So, eto na naman biglang-bigla katulad ng sinasabi niyo, hindi dumaan sa proper channel etong kanilang pag-announce at nag-create ito ng ng takot sa mga mamamayang Pilipino. Sa tingin ninyo panibagong smokescreen na naman nila ito? Oo, ako, alam mo, Boss Dada, naniniwala ako dyan sa sinasabi mo, diversionary tactic. At saka tinan mo yung timing nila, eleksyon. Tinan mo ang timing nitong administrasyon na ito. Eleksyon, kinidnap nila si Presidente Duterte. Eleksyon, nagsabi sila na ang invasion is inevitable. Ano ba ang gusto niyong mangyari sa atin? Ano ba ang gusto niyo mangyari sa ating demokrasya? Kung ganyan ang gusto ninyo, wag na tayong mag-eleksyon at lahat naman na yata ito kalokohan ang ginagawa nyo. Pero imaginein mo ang parte ng Pilipinas facing Taiwan? Hindi ba ninervyusin ang mga tao doon? Hindi ba mababahala? Nasaan ang gobyerno? Bago ka maggaganyan, magsasalita ng kung ano-ano, sandali lang, ihanda mo yung maaabutan just in case matuloy yan. Dahil hindi kayang ng Pilipinas protektahan ang sarili nila. So ang akin, bakit mo isinusubo ang ating bansa sa isang bagay na tiyak nating lahat ay hindi para sa ating interes? Yun ang nakakalungkot kasi ilang beses na ginagawa na ang mga desisyon ay para lamang sa iilan, hindi para sa bansa. Uulitin ko, hindi natin laban ang China at Taiwan. Hindi po. At meron po tayo dyan 250,000 Filipinos
na ang sabi nga, ma'am, wala namang nangyayari dito sa amin. Tahimik naman kami. Wala namang kaming yung drills, 'di ba? Ihanda mo ang iyong sa Israel kasi hinahanda ang mga citizens nila, may warning, lahat 'yan. Sa atin nga wala tayong warning eh. Paano mo ihahanda ang Pilipinas? So, ang ating self-rated hunger ay napakataas. Paano mo ibababa ang pagkain, 'di ba? Paano mo sisiguraduhin na ang bansa ay hindi luluhod dahil diyan sa mga irresponsableng pananalita? Mm. Prof, meron palang itong tinatawag na Taiwan Relations Act na obligado ang Estados Unidos na magbigay ng depensa, armas sa Taiwan if in case nga sa possible na pag-atake ng China. Pero nakita natin sa mga recent pronouncement naman ni Donald Trump na iba yung kanyang pag-handle na dito, no? Kakaiba kaysa doon sa unang mga administration. Iba yung kanyang focus ngayon eh. More on para sa America in terms of pang-ekonomiya. At binabanggit pa nga niya na sa Taiwan daw ay ninanakaw ng Taiwan yung tinatawag na US semiconductor industry, no? Kumbaga parang ganun yung tingin nila. So iba na yung turing ng Estados Unidos ngayon dito sa Taiwan issue. Yat tayo naman parang napaka-agresibo natin na dapat ganito yung nakikita agad na senaryo. Nagtutugma po ba ito, ma'am, sa polisiya naman ng dating Pangulo? Kasi militar yung nagsalita nito eh. Kumbaga pag militar kasi, ang parang mensahe na maipapadala, handa na sa gera. 'Di ba? Hindi DFA ang nagsalita, hindi sa executive kundi sa kumbaga hindi sa sa military mismo nang galing. Pero kung babalikan naman natin yung sinabi ni Marcos Jr. noong Enero 2024, basahin ko lang, i-quote ko lang po siya, ma'am. The One China policy remains in place. We have adhered to the One China policy strict and conscientiously since we adopted the One China policy, and that has not changed. That will not change. We are not endorsing Taiwanese independence. Taiwan is a province of China, but the manner in which they will be brought together again is an internal matter. Nagtutugma po ba yung mga nabanggit na noon sa magiging galawan ngayon po, Prof? Alam mo, Edmar, kung titingnan mo yung batting average nitong presidenteng ito, may isa siyang sasabihin na maganda, may isa siyang sasabihin na proteksyon ng ating bansa, pero nakita naman natin kung ano nangyari, no? Pagkasabi niya, bumaliktad. So, ako, hindi ko na pinangahawakan yung pananalita niya. Ang akin lamang, isipin niyo ang ating Pilipinas, Mr. President, hindi ho ito laban ng Pilipinas. At certainly, kung gusto niyong maraming taong dumanak ng dugo dahil sa administrasyon nyo at sa desisyon ng administrasyon nyo tungkol dito sa Taiwan, hindi ko alam kung sasabihin ko pa isipin nyo ang legacy nyo eh. Kasi sirang-sira na. Ang akin lamang, kung mahal mo ang Pilipinas, hindi mo iaalaw na dalhin ang Pilipinas sa isang bagay na alam nating hindi natin malulusutan. Katulad ng sinabi mo, sinabi ni President Trump na ayaw niya ng gera. Sinabi ni President Trump na iuuwi niya ang mga Amerikano sa Estados Unidos. Sinabi rin niya ang concern niya ay domestic, which is the economy of the United States. Nakita naman natin yung pagkakalibrate niya ng tariff. It shows to everyone yung tariff ratings. It shows to everyone what the US values most. No? Makikita mo per country, per ano. So he is weaponizing the tariff system to be able to control the exchanges of goods, yung bilateral, no? Multilateral sa EU. Makikita natin parte yan ng negotiation. Ang akin,
ang nakikita ko dito sa ginawa ng Marcos administration, gusto nilang maka 1 point sa Trump administration. Gusto nilang pakita sa Trump administration, oh, loyal ally mo kami. Hindi naman hinihingi ng Estados Unidos na magsabi ka ng ganyan. Pero sa tingin ko, para mapansin siya, sabihin natin ito para maganda yung relasyon. No? Nakita mo naman doon sa dialogue, si Secretary Hegseth halos lahat ang nag-control ng dialogue. Nandun yung mga buzzwords nila, ironclad, great nation, etc. etc. Si Presidente, hindi nga sinabi ang West Philippine Sea, ang sinabi niya South China Sea. So, hindi ko maintindihan kung ito ay parte lamang ng diversion o parte lamang ng pagpapakita sa Estados Unidos na kasanggan dikit mo kami. Hindi naman yun rin-required ng Estados Unidos. Ang atin lang, siguro paglaban mo yung ating sovereignty. Imaginein mo kung tayo ang maging forward-facing ng Estados Unidos sa gerang yan, masasama tayo sa hindi natin laban. Ma'am, nabanggit mo yung pinakamainit talagang balita ngayon sa Amerika at sa iba panig ng mundo is yung ang pagpataw din ng taripa ng Estados. Bakit nasama yung Pilipinas, ma'am? Sa tingin po ninyo, kasi 17% pala yung revise. Oo. Mataas rin yun. Kaya nga ang sabi hindi ko pa napapag-aralan ng lahat, offhand ang sinasabi, that's a process of negotiation. So I guess, I was expecting for doing all these things for the United States, we'd probably get 10 or 12, but 17 is high. We are not, hindi ang US ang number one exporter natin. Hindi siya destination ng exports natin. Siguro to a certain degree yung mga chips, pero yung mga agricultural products, hindi yan. Kahit nga yung agricultural products, nagkakaroon tayo ng problema sa China at saka sa Japan, di ba? So, makikita mo itong coming up with a tariff scorecard is something new. And will drive really the economic order in these countries where they identified to be favoring or to be against. Kasi parang gusto yata niya, ma'am, na mga kumpanya, balik kayo dito sa amin. Kung gusto ninyo, dito kayo sa amin mag-invest kasi mataas na. Kung halimbawa, target ninyo is Amerika, dito na lang kayo mag-invest sa amin. Hindi na kami mag-aangkat or mula dyan, yung mga service sa ganito, ganyan. Yun yung pinupukusan ngayon ni Trump. Adbar, maganda yan makita natin yung detalye. Yung tariff rates cover anong mga produkto, anong mga agricultural ba yan, process ba yan. So, hintayin natin yung susunod na release na, kasi magre-release sila what the tariff rates cover. So, maganda mapag-aralan natin yung sa Pilipinas. Kasi sabi nga, ironclad commitment, pati yun sa Taiwan, ganun din, pero pinatawan din sila ng mataas din na taripa. So, kumbaga parang kabaliktaran. Kaya nga, nagiging vague sa kanila na tutulungan pa ba tayo ng Estados Unidos nito? Tapos pag tiningnan mo yung ASEAN, ilan lang tayo. I think Cambodia is there, Vietnam is there. Tayo, but not the whole ASEAN. I mean, the big economies in ASEAN are not included in that list. Parang yung may mga ma'am, malalaking mga halimbawa, mga factory or kung may, 'di ba, may mga pagawaan sa China, maraming mga pagawaan sa Bangladesh din, marami din mga pagawaan. Kasama din doon sa pinatawan ng mataas na meron naman dito Sri Lanka, halos lahat, Malaysia. Malaysia din, meron din ng Indonesia, Thailand. Yun yung mga kabilang sa mga
na-mention dito. Yung Japan, na best friend din niya ng US. Di ba? Meron din. Nagpataw din ng... Baka may discount tayo sa sa jet fighter. Oo, meron naman. Yun naman po, ma'am. Ano pong masasabi niyo po doon? Sa jet fighter naman, after noon, approved na. Yung possible na pagbili natin ng F-16. Ang tanong ko, may pera ba tayo? Meron namang Meron, binentang sa gold. PhilHealth. Yung binentang gold tsaka record-breaking na utang, ma'am. Hindi po ba yung kasya? Oo kasi kung ang pera i-realign mo na naman, tapos kasi hindi naman pinondohan lahat ang AFP modernization 'di ba? Hinati-hati nga nila. Ang binigyan nila ng konsiderasyon yung meal allowance from 150 ginawang 350. Pero meron silang kinat doon na kung matitingnan mo yung GAA 2025, malaking part doon ang modernization. Maganda ang pagbili ng aircraft kasi depensa natin yan. Pero overall, kailangan nating maintindihan bakit aircraft at hindi patrol boat na naval. Kasi ang ating bansa mas mako-cover siguro ng aircraft. Yun nga lang, napakamahal niyan at ang maintenance niyan wala naman tayong industry na katulad diyan. So babalik at babalik rin tayo ng maintenance sa kanila. Pero ako, for so long as it adds up to the defense of the nation, okay sa akin yan. Yun nga lang, ang tanong ko, may pondo ba tayo? Mangungutang na nga tayo. 'Di ba? Kung mangungutang na nga tayo at yan dollar denominated, napakahirap mong mapondohan yan. Baka hulugan, kukunin nila, partner, no? Hindi kaya? Kasi parang sasakyan, no? Ilo-loan nila, tapos F-16. hulugan. Hindi pa naman yata to brand new, ma'am. Nagbawas tayo dun sa modernization sa AFP natin. Tapos, bibili rin naman pala tayo ng mga ganito. na ano. Or, kabilang ito sa mga grant ba? Or effective pa ba yung grant? Yun ang hindi klarado kasi ang sinabi ng mainstream media is going to buy. Hindi siya grant, hindi siya donation. So lumalabas ang nakuha ni Hegseth is approval from the Philippines that we are committed to purchase certain things from them. Opo. Prof, tinanong din ito sa Foreign Ministry ng China, no? Ang tanong nga dito ng AFP na media, the US State Department said yesterday that it had approved the possible sale of F-16 jets to the Philippines. Would the Foreign Ministry like to comment on this? Ang sagot naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, we've made clear more than once our position on military and security cooperation between the Philippines and the US Defense, or security cooperation between the Philippines and other countries should not target any third party or harm their interest, still less threaten regional peace and security or escalate tensions in the region. Who exactly is fueling the flames? Who exactly is instigating military confrontation? Who exactly is turning Asia into a powder keg? Regional countries are not blind. Tama yan, Admar, no? Kasi yung centrality of Asia will always be an issue when we talk about our region vis-a-vis the United States, no? Napakahalagang i-maintain natin ang zone of peace. Yung neutrality, napakahirap, pero sa ASEAN, merong unspoken word na we will not intervene in each other's affair, but as a regional bloc, we should be coordinating with each other. Tayo ang magiging head ng ASEAN next year, so napaka-critical lahat itong mga nangyayari dahil hindi nais ng ating mga kapitbahay na bansa na gumulo ang region
dahil sa isang bansa na ang tawag ay Pilipinas. Mhm. Maging ang issue patungkol doon sa naging pahayag ng Chief of Staff ng military, ma'am, ay meron ding komento ang Foreign Ministry ng China at ang sabi dito, and I quote, "The Taiwan question is China's internal affair and is at the core of China's core interest. Resolving the Taiwan question is a matter for the Chinese ourselves that no one can interfere in. We urge certain people in the Philippines to refrain from making provocations and playing with fire on the Taiwan question. Those who play with fire will perish by it. Who will oppose relevant personnel calling white black and making groundless accusations." Ano po masasabi niyo po dito, Prof? No, alam mo, Admar, ang bawat bansa sa ASEAN may ganyang issue eh. Natandaan mo ang BARM, ang Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa Pilipinas yan. Ang Thailand, yung southern part ng Thailand, secessionist rin yun at sinasabi nila that is internal to us. Ang Indonesia, kung tatandaan mo, ang Aceh at saka yung dating East Timor, yung Timor-Leste, issue yan na internal sa bawat bansa. Si Myanmar, nakita natin ang nangyayari ngayon, no? So mga issue yan internal sa bawat bansa na dapat irespeto at wag makialam. Kaya ang ASEAN ganon, pag may problema internally sa iyo, magsasalita for so long as hindi maapektuhan ng regional security pero hindi nakikialam. Ganyan rin ang kaya nga sinimulan ko, merong shared history ang China at Taiwan. Malalim yan, malalim ang pinag-ungatan, malalim kung bakit nagkaroon ng nationalist Taiwan, no? Makikita mo na kahit sa eleksyon nila may involvement ang China at may involvement rin ang nationalist China na Taiwan, no? So makikita mo kahit yung leader ng Taiwan, yung pinakauna, no? Nanggaling yan sa China. So labas doon ang Pilipinas. Para sabihin na, "Hoy, halika, sumama ka dito. Diyan kami maglo-launch ng aming mga missile." Maling-mali yun dahil pag inalaw natin yon, para na tayong sumama sa gera na wala naman tayong kaalam-alam. Maiba naman tayo. Meron kasing nakikialam tayo sa gulo ng iba, pero meron tayong internal na gulo, which is itong pagpapabigay natin sa dating Pangulong Duterte sa ICC. Dito lang, mukhang may posibilidad na makalabas itong interim release para kay Pangulong Duterte, pero sinasabi ng tagapagsinungaling ay tagapagsalita pala ng Malacanang na kung tatanggapin natin yon, parang nakipag-cooperate na tayo sa ICC, walang jurisdiction sa atin. Anong comment mo doon, Madam? Alam mo, Boss Dada, maling-mali yan tagapagsalitang yan, no? Unang-una, ang sinasabihan mo ay Pilipino. Citizen ng Pilipinas. Natatandaan nyo nung panahon ng COVID na halos ayaw ng papasok at sinabi ni Presidente Duterte, "Mga Pilipino yan, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino." COVID yan. At pinagsalitaan ng mga experts, "Sir, mahirap tayong magpapasok kahit isang Pilipino dahil baka carrier yan, maipit tayo." But at the end, anong sinabi ni President Duterte? Pilipino yan, pabayaan yung makapasok sa kanilang bansa. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakailam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretaryng ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. 'Di ba?
Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng hindi nga part ng news arc eh. Sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa ang category at ang quality ng presidential communication. Nakakalungkot dahil para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng 6 years, dapat kahit na anong problema natin sa ating naging Pangulo, lagyan niya naman natin ng respeto. Maling-mali yung sabihin niya na hindi na namin pakialam yan, nasa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. Unless kinansel nyo ang passport ni Presidente Duterte. Pilipino si Presidente Duterte, lahat ng OFW nararamdaman ang bawat sinasabi mo, Undersecretary Castro, dahil sila rin naiisip nila anong mangyayari sa amin kung mangyari ang nangyari kay Presidente Duterte. Nakakalungkot. Siya na lang itapon natin kaya, ma'am, no? Para mas maganda, no? Kasi mukhang hindi, diba? marami siyang mga pinagsasasabi ngayon. Katulad yan, yung repatriation sa Taiwan. Sabi niya, ang bansa daw ay laging handa. Tinanong kung gaano kahanda, basta handa. Oo, alam mo, nakakatakot yan yung anong tawag sa kanya? Press briefer. Nakakatakot yan. Kasi hindi lumilinaw ang press briefing. At never siya nagsasalita tungkol sa ano nga uli ang pinangako ng Pangulo nung inaugural. Hindi ba dapat ang Presidential Communication Office, meron kang news arc for today, balik ka uli. Ito po yung pinangako, ito na po ang nagawa. No? Walang ganong pag-e-explain. At kaya lang siya nandyan is para suplahin, batikusin, sanggahan ang lahat na itatapon sa pinuno at ang always niyang pivot, Duterte masama. Yun ang, pero mo, pinapasweldo siya ng taong bayan. Pero ganyan ang pananalita niya. Nakakalungkot. Yung pagpapalibing ni FPRRD kay Marcos Sr., ma'am, kumbaga maraming mga tumutol doon dahil nga sa ginawang pang-abuso during sa Marcos Sr., pero talagang naging shock absorber si former President Duterte na mailibing sa libingan ng mga bayani. No, ngayon, yung mga Pilipino ay in support naman dito kay former President Rodrigo Duterte. Lumabas sila, talagang inagalit sila doon sa mga pangyayari noon at nag-celebrate pa nga sila sa birthday, iba't ibang panig sa hindi po ba ito tingnan, parang binabaliwala lang ba nila ang kakayanan ng mga Pilipino ukol po dito, ma'am? Admar, sa isang banda, oo. Kasi I guess shock sila sa nangyari nung March 28. Nagugulat sila na organic, nagugulat sila na on their own, no? Nagpuntahan. At hindi yan nangyari lamang sa Davao o sa Mindanao, pero nangyari sa globally. Hindi sila nagkomentaryo dyan. Pakiwari ko, nagmamatsyag sila kung anong mangyayari. Nagmamatsyag sila on several fronts. Saan ka nakakita ng administrasyon na kampanya sindi ng usok, create ng usok, create ng apoy, na halos sinusunog mo na ang bansa mo dahil sa politika. Ngayon lang ako naka-experience sa aking professional career sa politika na yung partisanship at yung political persecution are the means by which to destroy legitimate opposition.
Nakakalungkot yon kasi nakikita mo ang reaksyon ng tao. Dati nung nag-usap tayo, Admar, sabi ko, di ba, merong protest vote. Ngayon, klarado. Kaso, siguro, nagagawa sila ng mga senaryo para yung protest vote makalimutan, lumambot-lambot, pero sila ang nagsusunog ng republika. Hindi tayo. Kayo ang naninira ng republika. Hindi kami, no? Kayo ang parati na lamang since day one, walang gawin kundi politika. Walang serbisyo. 'Di ba? Kanina pinag-uusapan niyo yung housing, 1,000,000 per year. Ang tanong ko, ilan na? Nakatatlong taon na, 'di ba? Dapat may 3 million housing ka na. May 3 million na ba? Bumalik tayo doon sa mga records nyo. Ang daming foreign assisted projects na sana na launch na, no? Na inaugurate na. Pero tumigil. Bakit? Kasi kinuha niyo yung pondo at linagay niyo sa program. Yaan ba ang pagmamahal sa bayan? Yaan ba ang pagmamahal sa Pilipinas? Mr. President, tandaan naman nyo na kayo'y nahalal ng mga Pilipino. Kung sana man lang tingnan nyo yon habang kayo'y nag-iisip, habang kayo'y iniisip, paano ba ako lalabas dito sa gusot kong ginawa? Napakahirap po. Anong comment mo doon sa statement ngayon ng karamihan na ang pinakamagaling daw na tagapangampanya ng PDP laban itong si Pangulong Bongbong Marcos at itong kanyang tagapagsalita? Ay, ako nag-agree dyan, Boss Dada, no? Sa tuwing bukas ng bibig ni Undersecretary Castro, nare-remind sila, ay nako, ano ba yan? 'Di ba? So kaya nga sabi nila, wag mo nang tigilin, bayaan mo silang sirain ng sirain. Ang akin lamang, pag tayo lugmok na, 'di ba? Nakakawa ang bansa natin imbis na nakaangat na tayo noon Kung hindi tayo nag-COVID, 'di ba? Nakaangat na, ready na. O nag-COVID, o sige, tulong-tulong tayo. Pero nung dumating si Mr. Marcos, talagang lugmok na naman. So, pag-aralan nila kung dapat yung si Undersecretary Castro dapat manungkulan dyan. Kasi from a very, very elitist and very, very, highbrow way of managing presidential communication, we are now down to the mud. Nasa putik tayo sa pagtatapon. And mind you, ang pagtatapon niya, inaalaw na may bandila ng Pilipinas, may bandila ng presidential office. At naandun siya sa podium ng Office of the President. Yung manifestation na yan, pag samasamahin mo, magsalita siya ng ganyang kasama, Malacanang Palace. 'Di ba? Ang taong bayan sasabihin, ano ba ito? So pakinggan ho nyo siya. At kung gusto nyong iboto ang alyansa, makinig kayo ng makinig. Dahil sa tingin ko, after 2 days ng pakikinig sa kanya, marirealize nyo, dapat ang oposisyon ang iboto ko. Meron pang mga sinasabi dito ng mga netizen natin na yung kaninang nireport natin, partner, yung Russian-American na vlogger na ngayon ay nakapiit dyan sa may Camp Bagong Diwa, mabuti daw yan kahit hindi naman Pilipino dumadaan sa due process. Samantalang si Pangulo, diniretso na kagad sa ICC. Alam mo, nakakalungkot yan talaga, Boss Dada, kasi hindi lang illegal detention, hindi lang kidnapping, hindi lang extrajudicial rendition, talagang may violation. Kaya nga ako, tinatawagan ko yung mga abogado, bakit hindi kayo mag-file sa ombudsman? 'Di ba? Illegal detention, kidnapping, extrajudicial rendition, violation of the constitutional Marami Paano tayo magkakaroon ng accountability? Ating anong tawag dito? Sweep under the rug. Itong mga ito, hindi magkakaroon ng accountability na tama, whether you are
pro or anti, kasi hindi natin sinasagot ang mga lumalabas isa-isa. Katulad kanina, di ba, doon sa hearing sa Senado, ang dami dong lumabas na masyasyak ka na iisipin mo, talagang pinagplanuhan. Talagang ang Estado, using the levers of power, ang nagpadala kay Presidente Duterte. Yun ang nakakalungkot kasi kung ang may namatay o nahuli on death row, ginagawa ng pamahalaan ng paraan para maiuwi, 'di ba? Ito talagang binigay natin. Yun ang nakakalungkot sa ating nangyari. Opo. Ma'am, yung pag-iwas po ng mga kalihim ng gabinete ni Marcos Jr. po dyan sa naging pagdinig sa Senado, ano po yung basa po nyo rito, ma'am? Kasi sila yung noon available sa mga panayam. At doon sa mga panayam, napakaano nila, excited na sumagot at nung binangga na, Interview, no? at yung Yung mga pagpapa-interview na yung kaliwat interview, kanan. kaliwat kanan yun. Tapos nung binangga na yung kanilang mga pahayag, nalaman na ganito, ganyan, na ibagbangga, executive privilege na agad. Alam mo, Admar, tama ka doon eh. Sila ang nagsimulang magmayabang eh. Sila, alam mo yung parang nanalo ka ng tropeyo, gusto mong pagmayabang kung paano mo ginawa. Tapos nung kino-confront ka na ng facts, at saludo ako dun kay Senator Amy Marcos at kay Senator Alan Peter Cayetano kasi talagang tsinaga nila, hinimay-himay nila. Ngayon nabubuo na natin ang storya, biglang nagsabi executive privilege. Ano ang executive privilege? Sa inyo nang galing yon. Ayaw ba ninyong malaman ng taong bayan kung ano ang ginawa nyo para ibigay si Presidente Duterte sa ICC? Biro mo, ang daming loose questions doon, loose ends. May plano pala, may nagpuntahan palang ICC dito na nakabilet sa 3 hotel, nag-collection pala ng mga impormasyon, di ba? All this aided by our very government. Doon ako nalulungkot kasi never sa kasaysayan ng Pilipino naging hudas ang Republic of the Philippines sa isang citizen nila. Kung ayaw niyong tanawin ang 6 na taon ni Presidente Duterte, tanawin natin as being a citizen of the Republic of the Philippines. Nakakahiya ang ginawa ninyo. Ma'am, ang tagapagsalita rin ng ICC nabanggit na saglit lang, ang gobyerno ninyo ang nagdesisyon na isuko ito. Pero kung matatanda natin, sabi nga ni BBM na 1,000 times daw niyang inulit-ulit at ulitin niya ulit na walang jurisdiction ang ICC. Noon pa nga natuwa si General Bato de la Rosa dahil binigyan siya ng assurance na kahit wala siyang buhok, hindi makakahawak sa buhok niya ang ICC dahil baka mangyari din sa kanya itong si Marcos Jr. Tapos iba yung nangyari at mismo ng ICC, sabi nga niya dito, now the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there's any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. Ano masasabi niyo, Prof? Admar, para yung sa sinabi mo tungkol sa Taiwan na statement niya, China at Taiwan. Hindi mo na mapapaniwalaan ang bibitawan nitong leader na ito. From the very start, pambubudol lahat. May sasabihin siyang isang maganda, pero babaliktad. So babalik na naman tayo dun the state of mind of a leader. Okay ka lang ba, Mr. President? Kasi yung 180 degrees mong turn on critical issues, makakapanghina yon sa aming mga Pilipino. Kasi ikaw ang tinitingala na leader. Biro mo, ikaw pala yung nanghudas.
Pero sinabi mo na hindi mo papapasukin na ang sovereignty ng Pilipinas ay hindi for sale. So ako, I will always take whatever you say with a grain of salt. Kasi ilang beses nang umiba ang ihip ng hangin. Ano naman masasabi nyo sa yung hindi pagsunod ng kanyang mga gabinete sa sa kanilang pangulo, kasi di ba sinabi ni Presidente Marcos na imbitahan lang kung Okay sino lang. yung gusto yung imbitahan diyan sa inquiry, sasagutin. Tapos biglang naglabas itong kanyang executive secretary ng statement na hindi na sila atin dahil sobra-sobra na daw yung kanilang oras na itinuon diyan sa hearing sa Senado. Oo, Boss Dada, alam mo, hindi mo na talaga alam who's holding the reins of power in Malacanang. Kasi, I mean, ang ating usual norm is, pag sinabi ng presidente, order yon. Pero ngayon, sinabi ng presidente, nag-iiba. Si executive secretary ay way below the pay grade of the president. So, hindi mo maintindihan ano ba talaga ang nangyayari sa ating kabinete, ano ba talaga nangyayari sa ating bansa. Pero parati po, ang napakahalaga dyan, parati niyong tatanungin ang inyong sarili, ito ba ay sa interes ng bawat Pilipino? Kung hindi po, maging matiyag, at dito sa eleksyon na ito, tayo po ay i-register natin ang ating protest vote, para palinig natin sa kanilang ng malakas, at parinig natin sa buong mundo na hinihindian natin ang administrasyon na ito. Ma'am, nakita niyo po ba na possible na magiging magkanya-kanya na lang yung pambato ng alyansa? Though, kasi medyo matagal na rin na nagsama yata sila, no, lalo na after nung pagkaka-aresto kay former President Rodrigo, or pagsuko nila kay former President Rodrigo Duterte. Nakita nila paglabas ng taong bayan na ngayon parang gusto pa nilang hamunin, lalo na dyan sa Mindanao, kasi sa Mindanao ulit sila magtitipon-tipon. Do you think may nakikita kayong ganitong senaryo na bawasan na sila? Possible pa raw na may sabi-sabi na naririnig natin may mababawas pa dyan. And anong nakikita mo, Prof, bilang political strategy? Alam mo, Admar, mga political veterans yung nasa alyansa. Ramdam nila ang pulso ng tao. I mean, si Sen Soto, si Sen Lacson, I mean, these people know. At unti-unti sila nagsasalita. I mean, in fairness to Senator Lacson, talagang he has been saying his piece. Sa tingin ko, mahirap mong pagsamasamahin sila dahil yung taong bayan mismo na nandyan sa rally ang sumisigaw ng iba. Kahit nga si Andrew nawalan ng visa di ba? So, at makikita mo ang mga local government candidates, rini-require nila ng permiso ng lahat ng areas na gagamitin ng opposition. Pero bubulong sila sa iyo. Sasabihin sa iyo na tutulungan po namin kayo. So, ang pondo nasa administrasyon, ang pulis, ang militar nasa administrasyon, pero sa tingin ko ang taong bayan, kitang-kita natin nung lumabas. So isusustain lamang natin ito in the remaining 39 days. And hopefully makita ng taong bayan na matagal na kayo sa kapangyarihan, mga veterano kayo, pero bago naman ang ihahalal namin dahil yan ang tawag ng panahon. Siguro bilang panghuli, ma'am, mensahe nyo sa mga kababayan natin po na
talagang sila yung pangunahing maapektuhan din ito dahil imbis na yung lagi nilang sinasabi na pagtugon sa problema sa pagtaas na presyo ng bilihin, kahirapan, pero parang iba yung inaatupag ngayon ng ating gobyerno po. Mm. Admar at saka Boss Dada, maraming salamat sa inyong mga tagapakinig sa darating hong Mayo 12. Tandaan po natin, nagbago ba ang ating pamumuhay in the last 3 years under this administration? Pangalawa, ang Kongreso ba ay naging partner ni Juan de la Cruz sa mga maaayos na batas, sa mga paggamit ng pera ng ating taxpayers through the budget, at sa mga prosesong hindi mapaniil kay Juan de la Cruz? Kung ang sagot po niyo dyan ay hindi nagbago ang aking pamumuhay, humirap pa, hindi itong kongresong ito ang aking tinitingala para ako'y protektohan sa mga batas, bumoto po tayo ng straight Duterte 9. Okay? Iboto po natin yung mga independent candidates na gustong maghayag ng kanilang kagustuhang maglingkod. Iboto po natin yung ating mga re-electionists na hindi nagnakaw, hindi gumagamit ng bawal na gamot, at hindi ang feeling nila siya ang Diyos o Diyosa pagkatapos ng halalan. Ngayon, dun sa magbibigay ng pera, tanggapin po nyo. Pera po yan galing sa taxpayers. Kung makakatulong po yan, tanggapin nyo. Pero sana ang hiling ko, iboto po nyo ang nasa puso nyo. Tandaan po ninyo, ang ating iboboto, maninilbihan yan ng 3 years at 6 years. Almost 1 decade. Mahirap po tayo magkamali muli.